Marcoleta arrested for non-bailable plunder case. Iyan na po ang ipinagmayabang ng Pangulo sa kanyang media interview sa Vancouver, Canada na sino sa mga naunang presidente ang may naipakulong? Wala. Ako lang. Oh, totoo nga. May naipakulong. Kailan Marcoleta, napakulong niya, ang tanong, dahil ba yun sa flood control scandal ang rason? Marcoleta arrested for non-bailable plunder case. Senator Rodante Marcoleta was arrested Monday for non-bailable plunder charges over the alleged non-disclosure of 75 million in campaign donations. The Sandigan Bayan 3rd Division earlier in the day ordered the arrest of Marcoleta, former lawmaker Mike Defensor, and 2 businessmen. Marcoleta's lawyer said his client surrendered because he was already at the Sandigan Bayan as an act of good faith when the arrest order was issued. Ang galing, ano? Inunahan niya. Kaninang umaga, may napanood akong video posted by ABS-CBN. Nandun, pumasok na si Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan. Hindi niya na hinintay ang mga arresting authorities. Nandun na siya. Yan ang matapang. Handa niya talagang harapin ang kaso. Personnel of the Criminal Investigation and Criminal Detection Group confirmed that Marcoleta was arrested. They accompanied the senator to the courtroom for his return of warrant. Ano pa? Associate Justice Carl Miranda said the motions were denied because the court already determined there is probable cause in the plunder. The respondents will be committed to Quezon City Jail in Payatas, where Senators Jinggoy Estrada and former Senator Ramon Bong Revilla are currently detained. Meanwhile, the court has given the prosecution 3 days to file a comment on the motions of Marcoleta, Defensor, and Espiritu to quash the information charging them with plunder. The case stems, anyway, pa na lang yan. So, galing. Iyan na po ang ipinagmayabang ng Pangulo sa kanyang media interview sa Vancouver, Canada na sino sa mga naunang presidente ang may naipakulong? Wala. Ako lang. Oh, totoo nga. May naipakulong. Kailan Marcoleta, napakulong niya, ang tanong, dahil ba yun sa flood control scandal ang rason? Ang pinag-usapan ngayon is yung sona ng Pangulo last year na, mahiya naman kayo. Ipinagmayabang ng Pangulo, may napakulong siya. Marcoleta, hindi naman flood control funds yung dahilan. Campaign contributions yun. Paano niya may pagmamalaking napakulong niya si Marcoleta nang dahil sa kanyang mahiya naman kayo speech? Nakakahiya. To me, this is a pure example of selective justice. Kaya totoo, yung akusasyon ng Iglesia ni Cristo na ang nilalabanan nila is selective justice. 3 senador ang napakulong. Senator Revilla, Jinggoy, and sino ang may ito? Lalo na si Jinggoy and Marcoleta. Kasama sila sa minority. Okay lang sana kung hindi bumaliktad si Villanueva at Escudero. Okay lang sana kung kinasuhan din. Ngayon, dahil sa pagbaliktad nila, nawala na yung kaso. Di ba, klarong halatang halata na selective justice itong ginagawa. And then impeachment. Ito ang target nila. Gusto nilang pahinain ang mga pro Sara Duterte senators sa impeachment. So ngayon, ano na lang ang mga senador? 21 na lang.
So kung 21, kunin mo ng 2/3, I think 14. Tama ba? O, 14 na lang. O, kaya ba nilang makakuha ng 14 conviction votes? O, di ba wala pa rin? So, paano sila mananalo sa impeachment? Kaya, itong ginagawa nilang ito is, to me, political, they're digging their political grave. Lalong magagalit ang taong bayan sa ginagawa nila. Hindi lang Iglesia ni Cristo ang magagalit sa kanila. I tell you. Mga Pilipino, kahit ano ng relihiyon, Catholic man yan, Baptist, Evangelical, Protestant, Born Again, Adventist, name it, Muslims, karamihan magagalit sa administrasyong ito dahil sa selective justice ginagawa nila pagpakulong kay Senator Rodante Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.